May tanong sa akin, "Hello po, Boss Rai. Itago nyo lang po yung identity ko. Public school teacher po ako at breadwinner sa family namin. Sa sobrang liit ng sahod namin mga guro, ay pumapatol na rin kami sa mga ola gaya ng Bugok na Ola 1, Bugok na Ola 2, Bugok na Ola 3 at iba pa. Kaya lang may time na hindi po nakakabayad dahil masyadong malaki ang interes gaya ko. At nagbabanta pa na pupuntahan ako sa school kung saan ako nagwo-work. May karapatan po ba silang i-report ako sa school principal namin o kaya sa division office dahil sa hindi ko nabayaran yung utang ko sa kanila? Maraming salamat po. Sana po mapansin niyo po itong aking hinaing." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na po. Actually, napakarami ko pong nare-receive no, ng mga comments tsaka messages na sila po talaga, ito pong ating mga guro, no? Yung talagang inaasinta at lalong piniperwisyo dito mga bugok at abusadong online lending apps na to. Dito po sa ating video, alamin po natin kung meron ba talagang karapatan itong mga bugok at abusadong online lending apps na to na mag-report po no, dun sa kanilang principal or sa division office po nila. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay isang obligasyon na kailangan po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe sa akin. Okay? So, sabi nyo nga po, kayo po ay isang public teacher, no? Talaga namang inaasinta po nito mga bugok na to. Bakit po nila inaasinta? Kasi ano po yan madali kasi silang iharas. Bakit? Dahil nga po guro, di ba? Syempre, mahihiya yan sa kanilang mga estudyante, sa mga magulang, di po ba, sa eskwelahan, no? Pagka yan pinahiya. Yan ang unang-unang ginagawa niya mga bugok na yan. Kaya po, napakarami po no, sa mga guro po natin, no, ang talaga namang nadidepress. Actually, mayroon hong nag-message pa sa akin, no, na talaga namang gusto niya akong makausap. Kaya lang po, sa totoo lang, hindi ko kayang pagbigyan dahil po, meron ho rin akong talagang trabaho. No? Meron ho akong day job. Lagi ho ako nasa trabaho, kaya hindi ko siya napagbigyan. Binigyan ko na lamang po siya ng word of encouragement, no, na huwag na lamang po ng pansinin at pagtuunan na lamang po ng pansin is yung kanya pong pagtuturo, no. Although every now and then naman po nami-message ko siya at okay naman po siya, no. Pero talaga naman ho itong mga bugok at abusadong online lending apps, paborito po, no, yung pong ating mga guro tsaka yung mga government employees, no, kasi ho may mga pages, no, na pwede nilang guluhin, no. Bugok talaga yung mga yan So dito ho puntahan natin yung yung pinadala kong katanungan. So sabi nga ho, no, kayo po ay isang public school teacher at isang breadwinner. At sa sobrang liit po ng sahod, talaga namang na pumapatol na rin kayo sa mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? At kadalasan ho, hindi ho nababayaran dahil nga masyadong malaki no, yung kanilang interest. Well, wala na ho tayong magagawa doon dahil nga, sabi nga sa inyo, may naka-in place na po na memorandum. No? Gumawa na po ng hakbang ang BSP regarding dyan, kaya gumawa na po ng ceiling on interest rate. Kaya lang po, sobra po talagang tigas ng ulo nitong mga bugok na to. Ayaw sundin. Pagka yung 10,000 pababaho ang hihiramin po ninyo at hindi lalagpas 4 na buwan, dapat po yan. Maximum of 15% lamang po per month. No, nakapaloob po doon yung 6% na nominal at yung 9% po na processing fee o kung ano-anong fee na po pwede nila ikarga. At additional lamang po na 5% kada buwan, no,
pagka po yan sumablay kayo sa due date. Yun po ang nakasaad dun sa memorandum na yun. Bakit hindi masunod? Ganun ba kahirap? Diba? Ang laki na nga nun, 15%. Diba? Napakawalang yan ninyo. Tapos ang masakit dyan, di ba? Pagka sumablay sa hulog, oh, ayan na. Iaharas nyo na. Paborito nyo yan. Teacher, mga government employees. Kasi, nagpupunta kayo dun sa kanilang mga, sa mga pages ng kanilang eskwelahan para maipahiya nyo. Totoo yan. Tapos tatakutin nyo pa na, ito nga ho yung tinatanong, no? May karapatan ba sila na i-report sila sa principal at saka sa division office? Ang sagot ho dyan, wala ho silang karapatan. Maski nga ho yung ipagkalat or iharas kayo dun sa inyong mga school pages, hindi ho dapat nilang ginagawa yun. Lalo na yung yung pag report sa principal. Ano kinalaman ho nung nahiram ninyo, 'di ba? Doon sa principal tsaka sa division office. Di po ba? Kasi personal yung hiniram ho yun eh. Di po ba? Ginawa niyo ho bang co-maker yung principal? Oh, ginawa niyo ho bang co-maker yung official sa division office? Hindi naman ho, di ba? Oh, bakit nila kailangan pakialaman yun? Di po ba? Ang utang po ay personal na bagay. Okay? O personal na na obligasyon. Okay? Wala hong kinalaman yan sa eskwelahan. Okay? Ngayon, kung kasi ganito lang yan, alam nyo makikitid talaga utak, alam nyo kung bakit. Kung i-report kayo sa principal, papatulan ho natin, quote and quote, kung i-report kayo sa principal, natural ho, di ba? Magagalit yung principal or di kaya, tawag dito, baka mami, isuspindihin kayo. O kung sa division office, baka ganun din, di ba? Hindi natin humasabi. So ngayon, ano mangyayari? Mawawalan kayo ng trabaho. Paano nyo sila mababayaran? Di po ba mga tanga mag-isip? Oh. Ako ho, pakiusap ko lamang po, dun sa mga principal po, at saka po sa mga officials po dyan sa division office. Huwag nyo na hong patulan kung ano man yung mga marireceive nyo po o mababasa ninyo sa mga pages po ng inyong mga eskwelahan. No? Kasi ho, itong mga bugok at abusadong online lending apps, isinisiraan lamang po yung kanilang mga kliyenteng guro at saka mga government employees. Yan ho ang paborito nila. Di po ba? Totoo naman po yung sinabi na talaga may kaliitan po ang sahod ng ating mga guro kumpara po doon sa trabahong ginagawa niya mga yan. Ilang estudyante po ang hinuhubog niyan. Di po ba? Tapos, ganyan lamang po. Di ba? Actually, sa totoo lang po, ito ho, ayon po sa aking sa aking lang pong obserbasyon. Minsan nawawala na ho yung yung respeto ng mga ibang tao sa guro eh. Bakit? Tingnan niyo. Kasi ho, maliit na ho yung sahod, marami pa ho silang hinihiraman. Para lang po maka-cope up sa mga daily needs po nila. At saka po masustentuhan or matustusan yung pangangailangan po ng kanilang pamilya. Lalo na po si ma'am o si sir. Siya, breadwinner pa po. Di po ba? So sana lang po makita po ng ating gobyerno na yung agarang pangangailangan po sa bibigay ng ng kahalagahan sa ating mga guro. Kasi po sila po yung yung naggagabay at nagmo-mold sa future po ng ating bansa sa mga estudyante ngayon. Di po ba? Paano nila mahuhubog ng maayos yan kung mayroon ho silang isipin regarding po sa kanilang pangangailangan at sa mga utang na yan, doon sa kanilang mga obligasyon. Kasi kung maganda pa sahod, hindi mangungutang yan, hindi naman manghihiram yan eh. So makakapag-focus po sila sa kanilang pagtuturo. So mahuhubog po nila ng maayos yung future po ng ating bansa. Di po ba? Hindi ko inuutosan ng ating gobyerno. Ako'y nakikiusap na sana mapansin kahit papaano ng ating gobyerno na yung pangangailangan po ng mga guro, Hindi ho kasi ganoon kadali ang trabaho ng mga guro. Nakikita ko kasi yung lola ko, maestra po ang aking lola. At naikukwento nyo po nung siya pa nabubuhay na talagang mahirap po ang magturo.
So, sana lang po magpagtuunan po ng pansin yung karagdagang sahod no dun sa mga nagtuturo at naghuhubog po sa ating mga kabataan ngayon. Importante ho kasi 'yan. Kasi napupunta ho sila dun sa sa mga panghihiram po na kagaya niyan. Di po ba? Dahil nga breadwinner, may agarang pangangailangan, so dun kayo lalapit. Diba? Sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Eh wala namang ibang alam yung mga yan. 'Di ba? Hindi naman sila mag-i-evaluate. Basta ho yan nakakita ng ng ID na yan ay maestra o di kaya empleyado ng gobyerno, agaran ho yan, magbibigay yan ng pautang. Bakit? Kasi madali ho nilang takutin. Madali nilang iharas. Dahil nga ho, public employee. Madali nilang takutin yan. Madali nilang iharas. Di po ba? Ganyan ho kawalang yaya mga yan. Okay, ulitin ko po, ang kasagutan ko po dito is wala hong karapatan. Ngayon, pag kayo ho hinaras or pinost po, i-complain nyo po sila. Meron po tayo mga sangay ng gobyerno na nakakasako po diyan. Nandiyan po ang SEC, ang NPC, ang PAOK, ang PNP, NBI, at saka po ang DOJ. Actually, nagtutulong-tulong na po silang lahat para po mapuksa itong mga abusadong online lending apps na yan. Okay? Ngayon, pagka kayo talaga nakaranas ng mga kapangwawalang yan, i-report niyo agad. Pwede naman ho yan through online. Diyan po sa aking description box, mayroon dyan iMessage. Okay? Click nyo po yun, mag-register kayo para makapag-submit kayo ng mga complaint. Ito po, proof po yan. Okay? Mensahe na yan. Screenshot nyo, padala nyo sa kanila. Ngayon, pagka yung bugo katapusadong online lending apps nyo po is napasama dun sa na-raid, tsaka nyo ho puntahan, sampahan nyo ho ng kaso. Okay? Para ho kahit papano, bukod sa maibsan na yung inyong mga anxiety tsaka depression, kumbaga, masuklian yung pangwawalang yan na ginagawa nila sa inyo. Di po ba? Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo, meron pa rin po tayong nahiram. Okay, nandyan na ho, napasok na natin yung mga bugok na yan. So, pag-ipunan na lamang po natin, tsaka po natin bayaran. Wala naman ho tayong magagawa dyan dahil nahiram po natin yan. At obligasyon natin bayaran. Ito lamang po ang aking masasabi. Pagtuunan nyo na lamang po ng pansin kung ano po yung kaya nyo kontrolin. Ang kaya nyo pong kontrolin is siyempre yung sarili nyong emosyon, di po ba? Huwag muna ninyo silang pansinin. Mag-concentrate po kayo dun sa inyong pagtuturo. Tapos, paunti-unti ho, mag-ipon kayo, itabi nyo. Ngayon, pag nabuo nyo na, tsaka nyo siya bayaran ng buo. Tabi nyo yung inyong pinagbayaran, yung proof of payment, di po ba? Para po kahit paano, kung ano man ang sabihin nila o nagawin nila, may pakikita kayo sa kanila. Okay? Wag niyo kumbaga, wag hong mamutawi yung takot sa inyo. Alalahanin niyo po, kayo po ang humuhubog sa future ng ating bansa. Kaya po, kailangan kayo po ay magpakatatag. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.